At ito raw yun. Yung araw na sasalubungin kanya. That's the only day. That's the only day that he will rise from his throne and he will say, welcome, my son. Welcome, my daughter. Mga kapatid, bakit ito binibigyan natin? It gives us hope. It gives us hope. Kanina, paulit-ulit namin sinabi, may hope yung may hope. Sa mundo, dahil mawala ng pag-asa eh. Ano? May eleksyon na naman. Ano? May pag-asa pa ba ang Pilipinas? May makahalal ng matitinong mga leaders. Kung ang iaalala niyo yung mga artista, yung mga kabote, wala na tayong pag-asa. O wala ka ng pag-asa dyan. No? Tingnan niyo yung katabi niyo. Sundutin niyo. Habang may pag-asa ka. Baba. Sabi niyo siguro ako, masya, pitong matabi ko, wala ng pag-asa. Okay. So, walang pag-asa yung katabi mo. Gusto mo mas nawala ng pag-asa. Harap tayong lahat doon. Harap doon, lahat. Doon. Harap. Nakita nyo, may pag-asa na yan. Nakita mo sa harap. Talaga? Salamat naman kung may pag-asa. Madaling mawala ng pag-asa sa mundo. Pero kung alam mo na mayroong Diyos na nakaluklok sa langit, may Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay, sabi nga, laban lang! Laban lang! Kasi may Diyos sabi ko. Ito alam ko ni Aaron. At may mag-asama. March 18. Kailangan kong magpatingin sa doktor. Now, before the consultation with the doctor, nagpa-laboratory tests ako. So, yung resulta ng laboratory tests, hawa ko na, ilang araw ko ng hawa, pero hindi ko sinisilip. Kasi meron akong kapay, meron akong hinala, hindi maganda ang makikita ko sa laboratory test ko. Makasama kami ni Herod sa kotse. Malapit na kami sa doktor, that was the only time na sinilip ko. Yung resulta ng aking laboratory test. Kasi nakatakot na ako. Makita ko yung laboratory test. Sabi ko sa sarili ko, wow. Nakatungtong na ako sa mga. Excellent. And then I consulted with the doctor. You know what? The first thing na sinabi ng doktor sa akin, pagkakita niya ng resulta, Lord, 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 Lord. Lord, 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 Lord. Lord, 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 Lord. So right there and then, the Lord in His kindness dispelled all my fears and apprehensions. Tingnan niyo ako ngayon. Nakatayo ako sa inyong harapan. Nagbibigay ako ng mensahe nito. Mukha ba akong nakatungtong sa numero? Mukha ba akong nakatungtong sa numero? Mukha ba? Sino naniniwala? Kaya may nagkikita sa akin, nakakakita sa akin, sinabi ko may sakit ko. Nakakaroon mo ba yung sakit? Bakit? Kasi ang Diyos ko, ang may hawak ng lahat ng bagay. I always pray this prayer. In te Domini speravi, non confundar in eterno. I have placed my hope in you, O Lord.
let me never be confounded for eternity. Sa iyo, Panginoon, hinagap ko ang aking pag-asa. Huwag mo akong hayahang masimpayo magpakailanman. At yun ang pinangahawakan ko. Amen? Number 6. Number 6 pa, no? Kunti na lang. Hindi pa ako ng pagkakataon. Kasi ang haba nung magkagati kanina. No? Number 6. It assures us of a place in the Father's house. Yan. Sa King James Version, sabi ni Jesus, I'm going to prepare a place for you. In my Father's house are many. Okay, tell me, what's the word? Are many mansions. Sa bahay ng aking Ama ay maraming mansyon. Pupunta ako doon. Ito ha, pupunta ako doon. Ipagkahanda ko kayo ng lugar na kalalagyan. Kapag naihanda ng lahat, babalik ako, kukunin ko kayo, at isasama ko kayo kung saan ako naroon. That's John chapter 14, verses 1 to 6. And by the way, John 14, 1 to 6 happened most likely, okay, during the Last Supper. Jesus was about to die. At siya nga kailangan ng pampakalma eh. Siya nga kailangan ng kahaliwan. Eh dahil alam niya na aalis na siya, iiwan niya ng mga alagad. Baliktad. Inaliw niya yung mga alagad niya. Nasabi niya sa mga alagad, aalis na ako. Pero sa pag-alis ko, ipag-ahanda ko kayo ng lugar na kalalagyan sa piling ng aking Ama. Kapag nangyanda ko na yun, babalik ako, kukunin ko kayo. At isasama ko kayo kung saan ako. Mga kapatid, sino dito may sariling bahay? May sarili, hindi yung binabayaran. Sino? Meron ilan? So, yung mga hindi nagtaas ng babae, hindi mo na-assume, hindi mo renta, or nakikipamahay kayo. Mama? Mama? Okay. Ano sabi ni Jesus? Sa bahay ng aking Ama, ng maraming silid, ng maraming mansyon. Ipagkahanda ko kayo. Listen. You may not have received an inheritance from your parents, but we have a heavenly inheritance waiting for us. Kailangan ko bang elaborate yan? Hindi na. Alay ni Jesus. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Nandiyan yun, verse 6 yun, John 14. Ayaw na mga piniling dumahan sa akin para sa inyo yung bahay na inihahanda ko. Sa Africa, merong isang tribe. Merong isang tribo sa Africa, pag namatayan sila, hindi nila ginagamit yung salita, wala na siya. Ay mga Pinoy, pag namatayan, anong ginagamit natin salita? Wala na siya. Diba? Pag namatayan, ano sabi niyo? Wala na siya eh. Sana, gusto kong magtanong. Lalo pagka nasa lamay, sinasabi wala lang po siya eh. Gusto kong magtanong. Wala na siya. Saan napunta? Gusto kong magtanong. Ito. Gusto kong magtanong. Saan siya napunta? Kasi baka kung pag-uusapan ng katawan, ayan naman. Ililibig natin. Kung abuma, ililibig natin. So, hindi nawala. Kung ang pag-uusapan ng kanyang spirito, yung kanyang hininga, bumalik na sa Diyos na nagbigay sa kanya nito, nagbayar mo ito sa kanya. So, again, hindi nawala. Kung ang pag-uusapan na yung kanyang kaluluwa, pumunta na
kung saan dapat pumunta. Again, hindi wala. Kung naman ginagamit sa salitang, wala na siya. Kung tribe na to sa Africa, pag namamatayan sila, hindi nila sinasabi wala na siya. Wala nila sinasabi nila kung ano? Dumating na siya. Wala na siya dito, pero dumating na siya doon. Yun ang pananampalataya natin, mga Kristo. Huwag kalimutan ko yun. Okay? Number 7, last. Yung sabi, ay, salamat. Mapapalan silang nagsisermon ng maiksi sapagkat sila'y muling maaangayahan. So, hindi ako mapalan kasi hindi ko marunong pagbigay ng message na maiksi. Minsan. Okay. Number 7. It assures us of God's abiding presence through the Holy Spirit. Tinitiyak nito ng pag-akyat sa langit ni Jesus na ang Diyos ay sumasa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Makinig mo sa din. Nang narito si Jesus sa mundo, sumasa atin ang Diyos. Hindi nyo kalimutan yun. Tama? Ano ang isa sa mga pangalang binigay ni Jesus? Emmanuel. Tama po ba? Ano ibig sabihin? Ang Diyos ay sumasa atin. Kaya lang, nung narito si Jesus sa mundo, sumasa atin siya sa katawan. At dahil siya sumasa atin sa katawan, hindi siya pwedeng naroon sa lahat ng dako. Liwanag po. Kaya siya ay sumahati sa piling ng kanyang mga apostoles, ng kanyang mga tagasunod. Pero hindi sa piling ng lahat ng tao. Imbitado siya. Pero nang umakyat siya sa langit, o bago siya umakyat sa langit, sa John 15:26, pinangako niya na magpapadala ang Ama ng isang katulad niya. Ang tinutukoy dito ay ang Paraclete o ang Espiritu Santo na laging sa atin. Na tinukoy din sa Acts 1:8. The Holy Spirit will come down and will be upon us. Now, here's the difference. When Jesus was here, He was limited in the body. But now, through the Holy Spirit, Jesus is in you, Jesus is in me, Jesus is in us. That's the difference. Kailangan yung umakyat to send the Holy Spirit down to all of us. From now on, kasama natin ang Diyos. Hindi tayo nag-iisa. Hindi tayo iiwan ni pababayaan. How do we conclude this message? Ito po. In the incarnation, passion, death, and resurrection, He saved us from the punishment of sin. In His ascension and exaltation and sending of the Holy Spirit, He is saving us from the power of sin. But in His coming again, He will save us from the presence of sin. Saved, saving, will save. Kaya niya kailangan umakyat because through the sending of the Spirit, He will continue to be saving us from the power of sin in our lives today.
He is working to save us from the power of sin. But the day will come when He comes back, pag nakumpleto na yung tatlong yugto, ikatlong yugto yung kanyang pagbabalik, He will save us from the presence of sin. Remember, you are saved, but Jesus is still saving you. And the day will come when He will save us all totally. God bless you.